outro. Welcome back ulit sa inyo lahat guys. Bale, yung tuturo ko naman ay yung song ng Imago na Akap. Napaka-controversial ng word na yan, di ba guys? Trending na trending yan ngayon, yung Akap na yan. Bale, yan yung ayuda guys. Grabe yung nangyari, di ba? Inalis yung budget ng PhilHealth para lang sa Akap na yan. Yan, para gamitin yan guys sa election na yung 2025. Kaya, alam na this guys. Okay, pero yung ituturo ko ngayon ay yung song ng Imago na Akap. Bale, ang ibig sabihin niyan, yakap. Lagyan nyo ng kapo ulit sa ikalawang fret ng inyong gitara. Ituturo ko guys kung paano yung tamang paraan ng pagtugtog ng song na to. Kaya simulan na natin. Ganito. Bale, yung chord na ginamit kong una dyan ay G. Ganito position guys ha, yung daliri nyo. Para madali lang. Ito yung i-emphasize kasi nating note. Alam nyo ba yung Jesus 4? Yan. Dinagdag natin yung second string, first fret. Yan yung i-emphasize natin. Sa bawat chord ay i-hammer natin yung second string sa first fret guys. Okay? G. Yung pag-strum ko naman ay puro down. Ganito lang. Sa buong kanta, ganun yung pag-strum guys. Okay? Ganito. Lang naman, 'di ba? Una, nakapindot na 'yan. Yung second string, nakapindot yung hintuturo ko diyan. Tapos pag ini-strum ko na, bigla ko siyang pinull off. Okay, ganito. 'Yon. Tapos babalik ko ulit, then pull off ko ulit, ganon. Balik twice yung gagawin 'yon. Tapos lilipat kayo sa D over F sharp. Okay? Ganun lang. Next, D/F sharp. Ang gagawin natin sa D/F sharp ay yung hinlilit, 'di ba? Naka-steady lang yung hinlilit sa third string. Yan. Balang gagawin nyo, itong bass lang. Yan, bass ng F sharp, yung 6th string, second fret ito. Bali itong middle finger nyo na lang yung gamitin nyo. Diba? Galing G. Then D/F sharp, bass ng F sharp. Pero naka-steady yung hinilit dun sa first string. Ganyan yung D/F sharp natin guys. Pero pwede rin naman natin yung tawaging G over F sharp. Pero D over F sharp na lang para mas familiar kayo dun. Okay, G. Then D/F sharp. Yun. Strumming nyo yung bass nya guys ha. Mahalaga yun. Tapos yung second string, emphasize natin yun. Then sa E minor ay yun, yung middle finger nyo, lilipat nyo lang dito sa 5th string ng second fret. Bali steady pa rin yun guys ha, yung hinliliit. Ganun ulit yung gagawin. Then daanan nyo yung D/F sharp patungong G. Pero bass na lang guys. Ito. Patungong G. Okay, buuin natin. Yon, ganun siya guys. Bali twice nyo uulitin yung ganon. Then, pagkatapos nun ay verse na. Yung verse niya ganito. Parang ganun din, pero okay, tuturo natin. G,
Then D slash F sharp. Ganun pa rin yung pagpindot guys. Naka-steady lang yan. Yung hinliliit. D slash F sharp. Dito sa verse niya guys, wag na nating pipindutin yung second string ha. Sa intro lang yon. Wag na tayong magaganon. Bali nagno-normal na lang tayo. Okay, D slash F sharp. Bakit mahirap? E minor. Mas maganda guys pag dito sa part ng verse ay ang ini-strum nyo ay yung ito 6, 4, 3. Yun yung i-emphasize natin ni-strum natin. Bale yung bass niya. Mga bass yung ini-strum natin dito. Sumabay. Then C. Parang C add 9 na rin yan. Okay, kung gusto nyo, mag-C kayo na ganito. Pero para mas madali na lang kayo, ay ganito na lang. Okay, twice. Nagtataka, simple lang naman sana buwan. Okay, yung last ay D. Matino. Napakadali lang, di ba? Yung verse niya. Then yung chorus niya, ganito. 4 chords lang ang dali. G, then E minor, C, at G. Sabihin sa akin lahat ng lihim mo. Iingatan ko. Okay, repeat. Ibalik sa second verse guys, ulitin nyo yung ginawa natin sa unang verse kanina. Pikit mata, kung iaalay ang buwan at araw, iba sapatos ko suot, nagtatanong, simple lang naman sana buhay. Chorus guys. Okay, kung gusto nyo guys, dagdagan nyo yung note na yon, yung ginawa ko. Nung nakarating ako dito sa chord ng C, tingnan nyo yung hintuturo ko. Ino-open ko yung 4th string dyan. Then, pipindutin ko ulit. Babalik ko. Ganun yung tunog niya. Then G. Okay, next na doon guys ay yung bridge. Yung sasamahan ka sa tamis ay dalawang chords lang yon, D at G lang. Bali, 8 times yung uulitin yan. Kasama na dun yung kanyang yung humming niya. Sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa dilim, sasamahan ka hanggang langit, sasamahan ka, sasamahan ka sa tamis, sasamahan ka sa dilim, sasamahan
humming niya. Bali tuloy-tuloy lang yun guys, yung D at G, 8 times yung ulitin. Chorus. Sabihin sa akin dito pala sa last chorus guys, meron akong ituturo sa inyo. Ganito, di ba? Sabihin. Okay, sa ano na lang yun guys. Sa ano na lang pala. Sa outro ko na lang yun ituturo. Pero kung gusto niyo dagdagan naman ng ganitong note, ganito. Pakinggan nyo mabuti guys ha. Yon, di ba? Pero sa outro yun eh. Sa outro natin naririnig yun eh. Okay, tuturo ko naman yan mamaya. Okay? Pagkatapos ng last chorus na yun, eh, dito na tayo sa outro. Ang gagawin nyo sa una ay, yun, yung chorus, chords ng chorus, tirahin nyo ng twice. Pero dagdagan natin ng ganito, dito sa G. Okay, then iaangat natin yung hintuturo, i-open natin yung 5th string. Then balik. Then E minor. Tapos i-bass naman natin tong 6th string, 2nd fret. Papuntang 3rd fret. Ganon guys yung idagdag nyo sa part ng E minor. Kaya ulitin natin mula sa G. E minor. 6th string. Then C. Okay, yung hintuturo, gaya tinuro ko kanina. Open natin yung 4th string, tapos babalik natin. Then G, balik sa G. Okay, ganon lang guys, di ba? Okay, din ulit. Okay, then pagkatapos nun ay ganito, G at E minor, ganito. Okay, 1, 2, 3, 4 na down. Tapos break, ihinto. Lipat E minor. Ganun ulit. Then okay. G muna, 4 na down. Break. Ganun ulit. Then E minor. Then open natin yung bass ng A. Tapos 2nd fret, yung 5th string guys ha. Patungong C. Then C ulit. Patungong 5th fret. Then balik sa 3rd fret to 2nd fret. Then G. Okay? Ulitin natin yung buong outro niya.
Ganon. Okay, ganon lang guys yung akap. At huwag kalimutan mag-like at subscribe nyo guys. Yan lang. Salamat po. Bye-bye.